Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Rosa, may sorpresa ako sa'yo. Pero ipikit mo muna ang mga mata mo. Kaagad ipinikit ni Rosa ang kanyang mga mata. Ano ba iyan, Crispin? Kinakabahan naman ako. Baka kung ano yan, ha? Kaagad isinuot ni Crispin ang isang kwintas sa leeg ni Rosa. Sabay inilabas ang katernong kwintas na para naman sa kanya. Nakasulat ang inisyal ng kanilang pangalan. Isang masayang ngiti ang pinakawalan ni Crispin. Ang pinakamagandang klase ng ginto at ipinagawa ko. Kahit may kamahalan, sulit naman ang pagkagawa. Para sa'yo, mahal ko. Medyo nabawasan ang ipon ko para sa kasal natin, pero maibabalik naman din kaagad. Hinawakan ni Rosa ang letra ng kanilang pangalan na nakalagay sa pendant. Ang isa ay R at ang isa ay C. Initial na letra ng kanilang mga pangalan. Biglang bumakas ang pag-alala sa kanyang muka. Baka naman mahirapan ka na ulit makapag-ipon ng pera. Sana, isang singsing o kahit na anong mumurahin na bagay na lang ang ibinigay mo sa akin. Ngumiti siya at hinalikan ang punong tenga ni Rosa. 8 buwan na silang magkatipan at mahal niya ang dalaga. Si Rosa ay dalang anak ng napangasawa ng amo ni Crispin. Tinamaan talaga siya sa dalaga. Kaya ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat mapaibig lamang niya ang dalaga. Kitang-kita niya ang disgusto sa mukha ni Julieta nang ipakilala sa kanya si Rosa, anak ng Don sa unang asawa. Kababata niya si Julieta. Hayagan kung iparamdam sa kanya ni Julieta na may gusto siya kay Crispin. Pero hindi niya maramdaman na gusto rin niya ang dalaga. Nang ligawan niya si Rosa, nakita niya ang galit sa mata ni Julieta na hindi na niya pinansin. Tanda ito ng wagas na pagmamahal ko sa iyo, mahal ko. Pero bago naman ako nagpasya na magpagawa ng kwintas, ay nakausap na ako ni Don Antero na sa susunod daw na sahudan ay may dagdag na ang aking sahod, kaya madali kong maibabalik ang nabawas sa ipon ko. Inihilig nito ang ulo sa dibdib niya. Mahal kita, Crispin. Wala nang ibang nagmamay-ari ng aking puso, kundi ikaw lamang. Umaapaw sa pagmamahal ang dibdib niya. Isinuot niya ang kwintas na ang pendant ay nakaukit ang letrang C. At isinuot naman niya sa sarili ang pendant na may letrang R. Mamamanhikan na kami sa inyo. Kakausapin ko na ang iyong inay, pati si Don Antero. Hihingin ko na ang iyong kamay sa kanila, wika ni Crispin. Walang problema sa inay, Crispin. Kulang na lang ay paalisin niya ako sa mansyon. Nasabi ko na sa kanya ang tungkol sa ating dalawa. Kaya lang, bukas ang pag-alala sa mukha ng dalaga na nakatingin sa bughaw na karagatan. Dapit hapon na at nagkukulay kahel ang tahimik na dagat. Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko. Lagi akong kinakabahan. Natatakot na wari ko'y may mangyayaring masama sa ating dalawa. Parang lahat ng ating mga plano ay hindi matutupad. Ano ba namang pinagsasabi mo? Kontra ni Crispin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Rosa ng kanyang nararamdaman. Si Julieta ba ang problema? Huwag mo na siyang isipin. Ako ang bahala sa kanya. Kakausapin ko siya. Hindi ito kumibo at muli ay isinandal ang likod ng ulo sa dibdib niya. Pasukin mo na siya sa loob. May konti ka pang panahon para makausap mo siya. Sabi ng doktor kasabay ang pagtapik sa balikat niya. Bahagya pa siyang nalito. Kanina lang ay kasama pa niya sa alaala si Rosa. Kumurap siya at tumingin sa doktor. I'm sorry. She is dying. Her organs are shutting down. Bago pa siya makasagot, ay tumalikod na ang doktor. Nagmamadaling lumakad sa pasilyo ng hospital.
na akala mo ay tumatakas sa amoy ng kamatayan o marahil ay sa kabiguan na hindi niya naisalba ang buhay ng pasyente. Ano ba ang nangyari sa buhay niya? Parang simula nang iwanan siya ni Rosa ay naging napakalungkot na niya. Tanging alaala lang nito ang nakakapagpasaya sa kanya. Walang naganap na kasal sa kanila ni Rosa. Gumawa ng paraan si Julieta para mapaghiwalay silang dalawa. Ang tangi niyang kasalanan ay hindi niya pinaniwalaan ang babaeng pinakamamahal. Nasaksihan ng kanyang mga mata ang kataksilan ni Rosa at ng kanyang pinsang si Francisco. Nakita mismo niya na nakahilig sa braso ni Francisco si Rosa. Nagdilim ang kanyang paningin at nasuntok niya si Francisco, samantalang walang kaalam-alam si Rosa. Kaagad siyang nakipaghiwalay kay Rosa. Hindi siya nakinig sa kahit anong paliwanag ng dalaga. Binalot ng puot at sobrang suklam ang kanyang puso. Wala kang mararamdaman na kahit katiting na saya sa piling ni Julieta. Kahit tambakan ka man niya ng salapi, magiging kulang ang pagkatao mo. Pagkatapos ay malungkot na nilingon ang inang nasa itaas ng bahay. Napakagatlabi ito na hindi man lang magawang ipagtanggol ng ina laban kay Julieta o makisimpatya man lang sa sinapit niya. Natatakot na ang ina ni Rosa na muling bumalik sa hirap. Nasa kabila lamang siya ng divider at nakikinig. Hindi niya akalain na lalapitan siya ni Rosa. Magkahalo ang galit at lungkot sa mata. Buntis ako, Crispin. Aaminin ko sa'yo, hindi ako sigurado kung ikaw o si Francisco ang ama ng batang dinadala ko. Pakakasalan ko si Francisco para hindi maging bastardo ang bata na nasa sinapupunan ko. Taas noong umalis sa mansyon si Rosa. Nagising na lamang siya katabi si Julieta. Walang suot na kahit anong saplot at napasukan sila ni Don Antero. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan niyang umalis sa bayan ng Bato sina Rosa at Francisco. Kahit nang mamatay ang ina ni Rosa ay hindi na ito nagbalik sa bayan ng Bato. Napilitan siyang pakasalan si Julieta sa utos na rin ni Don Antero. Walang gabi na hindi si Rosa ang laman ng kanyang panaginip. Sana kung nagawa niyang magtiwala kay Rosa ay masaya silang magkasama kapiling ng kanilang mga supling. Sa nakalipas na taon, hindi na niya nararamdaman ang sinabing kaligayahan. Kahit kailan, hindi naging masaya ang pagsasama nila ni Julieta. Nagkakulay lamang ulit ang buhay nila nang may dumating sa kanilang isang sanggol at itinuring niyang anak, si Andrea. Pero nawala din sa kanya ang batang ito at wala na naman siyang nagawa, hindi niya na ipaglaban. Akala niya ay napatawad na niya si Julieta. Alam niyang nahihirapan na ang kanyang asawa. Madaming aparato na ang nakakabit sa katawan ng babae. Pero kahit konting awa ay wala siyang nakapas sa kanyang puso o panghihinayang. Ang asawa niya ay nasa 68 years old na, mas bata ng 5 taon sa kanya. Kaya walang mag-aakala na may iniindang sakit. Si Julieta Cuevas, isang babaeng matapang, matatag at walang puso. Sinong mag-aakala na dahil sa isang sakit sa dibdib ay pahihinain at papabagsakin nito ang katawan ng matanda. Napakaingat nito sa lahat ng kinakain, alaga sa check-up at ehersisyo. Isang araw, dumaing na lamang ito na masakit ang kanyang dibdib. Kaagad-agad pumunta sa doktor at nagpa-check up sa hospital ng La Union. Pero hindi pa rin ito nakontento at lumuwas pa ng Maynila. Bypass operation sa kanyang puso sa isang hospital sa Manila. Pero lumabas mga komplikasyon pagkatapos na siya ay maopera. Masdan niya ang asawa, Julieta. Pakiramdam niya ay igang-iga ang kanyang lalamunan. Walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Pilit ibinukas ang kanyang mga mata. Crispin, wala siyang masabi na nakatingin lamang sa asawa. Sinong mag-aakala na ako na walang kasakit-sakit ang mauuna sa ating dalawa? Habol ang hininga ni Julieta habang nagsasalita. Tama ka, Julieta. Sino ang makakapagsabi
sa buhay ng isang tao. Pinayagan ako ng doktor na makipag-usap sa'yo. Isang kalupitan iyon sa parte niya, pero wala na ding silbi kung magpapakita pa siya ng awa at simpatya. Hindi nito papaniwalaan na iyon ang nararamdaman niya dito. At talagang wala siyang maramdaman kahit konting awa sa kabila ng nakakaawa nitong kalagayan. Malapit na akong mamatay, Crispin. Pero sa napakahabang panahon ay hindi mo ako natutunang mahalin. Patuloy nito na may hinanakit sa dibdib. Pinag-aralan kong mahalin ka, Julieta, dahil yun na lamang ang kaya kong subukan. Pinilit kong tanggapin ang kapalaran na ikaw ang nagdikta sa buhay namin ni Rosa. Pero napakahirap mong mahalin. Mahirap kang pakasamahan, wala kang tiwala, lahat ay may pagdududa. Isinusumpa ko ang pangalan na iyan. Buong buhay ko, siya ang tinik sa aking lalamunan, Crispin. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Crispin. Tiningnan ang naghihirap na mukha ng asawa. Tama si Rosa. Walang magagawa ang salapi. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit ubusin mo ang lahat ng kayamanan mo, hanggang dyan na lamang ang buhay mo. Isang ngiti ang sumilay sa maputlang labi nito. Ngiti ng tagumpay. Hindi mo rin pakikinabangan ang mga kayamanan ko. Sa foundation mapupunta lahat ng maiiwanan kong kayamanan. Sabi ng babae na unti-unting nawawala ang hininga. Nakita ni Crispin ang pagtaas at pagbaba ng monitor na nakakabit kay Julieta. Ibinalik niya dito ang tingin. Matalino man ang matching, napapaglamangan din Julieta. Ano ang ibig mong sabihin? Wala kang naiwang testamento dahil akala mo ay mauuna akong mamatay sa'yo dahil ng sakit ko. Bilang kabiyak mo ay sa akin lahat mapupunta ang mga ari-arian mo. Pagak na pinakawala ng matandang babae ang isang tawa. Kahit anong mangyari, hindi mo pa rin mapapakinabangan ang kayamanan ko. May cancer ka na, Crispin. Sandaling panahon ka na lamang mabubuhay sa mundo. Magkakasama pa rin tayo. Hindi mo ako mahihiwalayan. Siguro nga ay nakabigkis ako sa'yo hanggang kamatayan, Julieta. Pero sinusigurado ko na lahat ng kayamanan mo ay mapupunta sa mga taong kinasusuklaman mo. Kahit wala kang habilin, mapupunta kay Andrea lahat ng kayamanan mo dahil legal natin siyang inampon. Sisiguraduhin ko na mapupunta sa kanila ni Rosa o sa panganay na anak ni Rosa ang kayamanan mo. Galit at puot ang mababaka sa mukha ni Julieta. Nababaliw ka, Crispin. Nag-asawa na si Rosa at lumayo ng sobrang layo. Ipinahanap ko sila nang hindi mo namamalayan at pera mo ang ginamit ko para matagpuan ko sila. Napasinghap si Julieta na parang nalulunod. At maganda ang balita mula sa detective na inupahan ko. Natagpuan sila sa Batangas. Mababakas ang saya sa mukha ni Crispin. Sa huling oras, alam niyang nakita niya iyon. Isa na namang kalupitan ang binitawan niyang salita. Pero gusto niya na kahit sa ganoong paraan ay pagbayaran nito ang kasalanan sa kanila ni Rosa at sa mga taong nakaranas ng kalupitan at kasakiman ni Julieta. Kahit ang paghinga ay halos hindi na magawa ni Julieta. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit na nararamdaman kahit hirap na itong huminga. Hindi totoo ang sinasabi mo. Paos na ang boses na lumalabas sa lalamunan nito. Bago ako malagutan ng hininga, ay pipilitin kong malaman kung asan si Rosa, Julieta. Tulad din ng ginagawa kong paghahanap kay Andrea at sa kanyang anak. At kahit wala na ako dito sa mundo, ay titiyakin ko na may mga taong maghahanap sa kanila. Pera mo ang gagamitin ko. May panghihinayang sa mukha ng matandang lalaki. Sana ay noon ko pa naisip ang pagpapahanap sa kanila. Bulong nito sa sarili. Sunod-sunod ang paghugot ng nahihirapang hininga ni Julieta. At dahil sa akin, maiiwan lahat ng kayamanan mo. Kakausapin ko ang abogado mo para maisalin sa mga taong kinasusuklaman mo ang lahat ng kayamanan mo sa sandaling wala na ako. Lumabas ang ngiti niya sa labi. Ayaw niya sa ginagawa niya, pero gusto niyang malaman ng kanyang asawa ang gagawin niya.
Kahit paano ay masarap sa pakiramdam na makaganti siya. Kahit nawala ng kasaysayan iyon at may kasalanan din siya sa mga nangyari, wala siyang buto. Hindi niya nagawang ipaglaban ang lahat. Agad siyang naniwala na nagtaksil sa kanya si Rosa at hindi niya pinakinggan ang lahat ng paliwanag niya. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa niyang itama ang lahat ng kanyang pagkakasala. May ilang buwan pang natitira sa buhay niya. Tawagin mo ang abogado ko. Hindi niya ito pinansin. Kahit man lang sa kayamanan mo ay magawang gumanti ni Rosa. May karapatan din siya doon bilang anak ng asawa ng iyong ama. Pinamanahan siya ng iyong ama, hindi ba Julieta? Isa siyang basura. Mga-akit ang kanyang ina. Inakit niya si Papa. Binigyan siya ng kaunting mana ng Papa mo, pero hindi mo ibinigay sa kanya. Tama ka, lahat ay kabaliwan dahil sa huli, kay Rosa mapupunta ang kayamanan, kahati si Andrea. Sa batang babae na nagpasaya sa akin na hindi ko kailanman naranasan sa piling mo. Pero dahil sa Kim ka, sadya mong inilayo sa halip ay patawarin. Isang malakas na pagsinghap ang ginawa ng matandang babae. Nanlaki ang mga mata at kinuyom ang mga palad. Pagkatapos ay nanatiling hindi kumikilos na nakatingin sa kawalan. Kahit sa huling sandali ng buhay, ay puot pa rin ang mababaka sa muka. Isang malungkot na iling ang pinakawalan ni Crispin. Paalam, Julieta. Wow, ang sexy mo naman, Charlotte. Pasipol na wika ni Philip, naglalakad palapit sa dalaga. Mainhin siyang tumawa at wala siyang pakialam kung sumimangot ang mayayaman niyang kaklase na hindi kayang magsuot ng sexy na damit. Simula nang bumaba siya sa kotse, ay naglapitan ang mga lalaki niyang kaklase. Kaya naman, halos madurog na siya sa sama ng tingin ng ilang kaklase niyang babae. Teenager pa lang siya, ay akala mo ay dalagang-dalaga na, hindi katulad ng mga kaklase niya. 15 years old ay hindi biniyayaan ng maipagmamalaking dibdib. Nagsisimula ng magkaroon ng dibdib si Charlotte. Feeling kasi ng kanyang mami ay baby pa siya, kaya pinayagan siyang magsuot ng sexy na damit para sa kanilang field trip sa Laguna. Napaka-konserbatibo ng kanyang mami pagdating sa kanya. Sana'y pumayag ka na ikaw ang maging partner ko sa birthday ni Diana, Charlotte. Sabi ni Philip na umahon mula sa pool at tumabi kay Charlotte habang pinapatuyo ang katawan ng tuwalya. Hindi ko pa iniisip yan, Philip. Matagal pa naman yan. Nakakabatang kapatid ni Philip si Diana. Ang papa ng dalawa ay sa gobyerno nagtatrabaho at ang mama naman ng mga ito ay sa isang bangko. Malimit na hindi siya umaattend sa ganoong mga party, kasama ang anak ng mga mayayaman niyang kaklase. Hindi sa dahilang ayaw niyang pumunta, pero iniiwasan niya ang mga tanong na kung sino ang kanyang mga magulang at saan sila nagtatrabaho. Sa panlabas na kaanyuan ay hindi niya ikinakahiya ang mami niya. Andrea has a touch of class, kahit hindi ito nakatapos ng college. Napakagastos ng kanyang ina. Mga mamahaling damit at sapatos ang mga hilig nito. Walang mag-iisip na hindi sila galing sa pangkaraniwang pamilya. Sa isang private school siya pumapasok. Hatid sundo siya ng kanyang mami ng isang mamahaling SUV. Lahat ng karangyaan na meron sila ay galing sa mga nagiging boyfriend ng kanyang ina. Nakagat niya ang kanyang mga labi. Tiningnan si Philip na nakangiti at nakatitig sa kanya. Naalala niya ang kanyang tuta sa bahay. Siyempre, 15 na siya at may mga crush na din siya. Pero hindi niya magawang magpalikaw or mag-imbita sa bahay nila. Natatakot na malaman ng mga bitches niyang kaklase ang totoo nilang buhay. Nagdududa na ang kanyang mga kaklase na may itinatago siya. Punta lang ako sa pantry, bibili ng soft drinks. Samahan na kita, Charlotte. Pagpipilit ng binatilyo, agad na tumindig mula sa upo ang bakal. Salamat, pero kaya ko na to, Philip. Punta din ako sa ladies room para mag-retouch. Malapit na tayo mag-uwian, kaya magre-ready na rin ako. Tiningnan nito ang Banana Republic nitong relo. 4:30 na at maya-maya lang ay magyayaya na si Ma'am Mercado. Kinuha niya ang kanyang bag sa upuan at ngumiti sa binatilyo.
Uri ng ngiting alam niyang mapapalunok ito pagkatapos ay lumakad na parang modelo sa TV. Napakamot na lang ng ulo si Philip. Sinundan niya ng humahangang tingin ang dalaga. Ganoon din ang ibang kabataan na nakatambay sa bench na malapit sa ilalim ng puno. Tinahak niya ang daan papunta sa powder room. Still walking like a cat, wanting to impress na hindi naman siya nahirapang kuhanin. Boys or men, napapasipol kapag dumaraan siya. Pag-ikot niya mula sa palm tree, ay siya namang paglitaw ng isang lalaki at hindi maiwasan na nagkabungguan sila. Oops! Mahigpit siyang nayakap para hindi siya matumba. Sorry Neng, hindi kita agad nakita. Tiningnan niya ang lalaki na nakabungguan niya at tinitigan ang maiitim na mga mata na ngayon lang siya nakakita. It's okay, I'm not hurt. Hindi kita napansin. Hindi rin ako nakatingin sa dinaraanan ko. OMG, the man was a hunk. Siguro mga 20 years old na ito. Sa ganoong edad ay matipuno na ang katawan nito. Tila babad sa gym at tinawag siya nitong ineng. Nawala siya ng gana. Nang mga oras na iyon, hiniling niya na sana mas matanda siya ng ilang taon at hindi 15. Sana mas matangkad ng kaunti. Ang mata niya ay napatingin sa katawan nito na fitted ang damit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita siya ng lalaking nakatawag ng atensyon niya. Para siyang hero sa isang romance pocketbook. Hindi ba masyado namang sexy ang suot mo sa kagaya mong bata? Hindi niya matiyak kung insulto o pinupuri siya ng lalaki. Umatras siya ng ilang hakbang at nabitawan na siya ng lalaki. Parang gusto niyang pagsisihan na bumitaw siya sa pagkakahawak ng lalaki. Hindi bagay sa akin? Tanong niya sa lalaki. Napangiti ito. Maganda ang ngipin ng lalaki. Gusto niya sa lalaki ang magagandang ngipin. Lalo na sa lalaking ito. Hindi siya parang artista sa kagwapuhan, pero may sarili itong karisma. Ineng, bagay sa iyo ang maiksing short. Adorable mong tingnan. Adorable? Naniniwala siya na ang ginamit na salita ay para sa isang bata. Muli ay nakaramdam siya ng panghihinayang. Nakita siguro nito ang disappointment sa kanyang muka at kaagad siyang tumawa. Ilang taon pa at papahangain mo silang lahat. She would have smiled, pero nang bumalik ang tingin niya sa lalaki, nakita niya unti-unting nawawala ang ngiti nito sa mga labi nito at napalitan ng pagsasalubong ng kilay. Mula sa muka ay bumaba ang tingin sa mga dibdib niya. Napasinghap siya at umatras pa ulit. Kapag kuwan ay tumaas ang isang kamay nito patungo sa dibdib niya. Napahawak din siya sa dibdib niya para protektahan mula sa kamay ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Charlotte. Babastos siya ng lalaki sa pampublikong lugar. Tumingin siya sa paligid pero walang ibang tao. Natatakloban sila ng malaking puno. Ilang hakbang paatras pa ang ginawa niya, naging dahilan para matapilok siya at matumba. Napasigaw siya nang bumagsak sa lupa. Mabilis siyang nilapitan at sinaklolohan siya ng lalaki. Iniangat at kinalong siya. Okay ka lang ba? Nangangatal siya. Nanlaki ang mga matang nakatitig sa lalaki. Gusto niyang sumigaw, pero para bang kusang nawala ang kanyang boses. Nakita niyang titig na titig ang lalaki sa mukha niya. Then she saw him slowly bend his head towards her. Terror filled her that she was momentarily paralyzed. She screamed, but the scream, or if ever there was one, was muffled by the man's mouth on hers. The kiss ended as shortly as it had begun. Tinitigan siya ng lalaki. He looked as if he too was shocked. Marahas na hinawi ni Charlotte ang mga braso ng lalaki at nagmamadaling tumayo at sa nanginginig na mga tuhod ay tumakbo. Hindi niya alam kung saang direksyon siya tatakbo. She ended in the women's room. Tinakbo niya ang isang bakanteng cubicle. Pumasok at sa nanginginig na kamay ay inilak niya ang pinto. The jerk! Pagkausap sa sarili habang binubuksan ang gripo. Naghilamo siya ng muka. Pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang takot. She carefully touched her lips. First kiss. Tuluyan na siyang napaiyak.
Nagagalit siya sa kanyang sarili kaysa lalaki na humalik sa kanya. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kitang hinahanap, tanong ni Rose Ann. Sinalubong siya at ikinawit ang braso. Nagpunta lang ako sa men's room. Sakay pa ba tayo sa Rio Grande? Hindi kaagad siya makasagot at nilingon ang pinanggalingan. He was disgusted with himself, big time. What a pervert he was. Ano ba ang nagtulak sa kanya para halikan ng dalagita? Pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili nang mahawakan niya ang dalagita. It truly amazed him. Madaming babaeng lumalapit sa kanya at halos ibigay na ang mga sarili. Pero hindi man lang niya naramdaman ang damdaming sumapi sa kanya kani-kanina lang. Hindi niya sinasadya na halikan ito. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin. Ang unang nasa isip niya ay itaas niya ang kamay rito dahil sa nakita niyang suot na kwintas. He got curious. Pero noong iangat niya sa lupa at hinawakan ng mga kamay, ang kuryosidad ay tuluyang nawala. Something happened there. He couldn't explain. It was as if he was possessed. And heavens, she had the softest lips ever. Hey love, may problema ba? Frightened, niyuko ni Alexandre ang girlfriend. Agad na napatitig sa kwintas na nasa leeg ng kasintahan. At muling naalala ang kwintas sa leeg ng dalagita. Pero hindi iyon makapangibabaw. Ang nasyak na magandang muka at ang malambot na labi ang hindi niya makalimutan. May nakita lang akong... Ano ang nakita mo? Tanong nito sa sinasabi niya. Babaeng mas maganda at sexy kaysa sa akin? He was still confused. Pero ang panunukso sa tinig ni Rose Ann ay nagparelax sa kanya. Tama ka, love. Pero hindi siya woman. Isang dalagita na nagmamadaling maging dalaga, trying to be sexy in a mini maong shorts. Talaga? At siya ang nakakuha ng atensyon mo? The maong shorts on a pretty little girl? Hindi na siya nagpaliwanag na hindi munting bata ang nakatagpo niya, kundi isang magandang dalagita na may magandang ngiti at katawan na nagsisimula ng magkahugis. Nagseselos ka ba sa batang iyon? He knew Rose Ann wasn't the jealous type. Hindi siya sure kung magugustuhan niya iyon or hindi. Masarap din naman sa pakiramdam iyong paminsan-minsan ay nagseselos ang kanyang girlfriend. Huwag lang yung tipong nakakasakal na. Sigurado siya na sobra lang ang tiwala sa kanya ni Rose Ann. Give me a break, Alexandre. Sabay siko sa kanya. Bata, pagseselosan ko. Tumawa ulit si Rose Ann. That's one of the ironies of human nature. Kapag bata pa ay nagpipilit maging dalaga. Kapag tumatanda ay nagpapabata naman. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Natatandaan ko noon, 8 years old pa lang ako. Napakasaya ko kapag pinaglalaruan ko na isuot ang sapatos ng inay, kahit ang mga damit niya. Para bang nagmamadali ako maging dalaga. Pero napakalayo na ng isang 8 taong gulang, Alexandre thought. She must be on her teens, maputi, makinis at nagsisimulang magkahugis ang katawan, lalo na sa bahagi ng dibdib. At nang maging 22 ako, naisip ko na sana 18 pa lang ako. Patuloy ni Rose Ann na wala na pala sa kanya ang atensyon ng lalaki. Do you find that very ironic? Oo. Wala sa sarili na sabi ng lalaki. Hindi siya sigurado saan ba siya nagsang-ayon. Hindi mawala sa kanyang isipan ang dalagita. Tayo maghanap ng ibang rides, sabi ni Rose Ann. Hapon na, Rose Ann. Madaling araw na siguro ako makakauwi ng bahay. Kailangan mo bang makauwi ngayon? Weekends. Alam mo naman, kailangan kong pagtrabahuhan ang paggastos ko next week. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ang mga magulang mo ang may-ari ng farm, Alex. Kaya nga po, nagtatrabaho ako sa aking mga magulang. Kasunduan namin na ako ang bahala sa aking daily allowance. Kailangan ko magtrabaho ng Sabado at Linggo, pati ang mga holidays. Yeah, hindi ko maintindihan yung kasunduan ninyong iyan. Para namang pinapahirapan ka ng mga magulang mo. Nagtataka ako, bakit isang owner type jeep lang ang sasakyan mo? Rose Ann, hindi kami mayaman at... Oo na, tinuturuan lang kayo na matuto na magtrabaho at kumita ng bawat sentimo na gagastusin ninyo.
at hindi ganoon ka-stable ang gulayan at ang takbo ng farm ninyo. Anyway, CR muna ako. Wait mo ako sa sasakyan. Tumakbo siya papunta sa ladies' room habang tumatawa. Napaka-sexy sa fitted na pants and crop top blouse. Nakita niya na madaming mga matang nakatingin sa kanya. May pagmamalaki siyang nararamdaman. Tumalikod siya at tinungo ang kinalalagyan ng kanyang mga gamit. Pagkatapos ay nag-retouch na siya at inilagay sa likod ng owner jeep ang mga daladala nilang gamit. That was when he saw her. Naglalakad ang dalagita sa papuntang school service na nakaparada malapit sa kanyang sasakyan. Siguro school field trip. Napakaganda talagang tingnan kahit sa malayuan ng dalagita. Naka-ponytail, tama lang sa kanyang batang edad. Patamad na naglalakad papunta sa school service. Hello again. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng dalagita. Naghahandang tumakbo anumang oras. Huwag kang matakot, hindi ako masamang tao. Hindi ko alam bakit nagawa ko iyon. I must be a complete jerk or pervert to you. Pero hindi ko ugali ang manghalik ng bata. Patawarin mo ako. Apology accepted. Isang pilit na ngiti ang pinakawala ng dalagita. Ipinararamdam na hindi pa rin siya tuluyang nagtitiwala. Salamat. Ako nga pala si Alexandre Monteverde. At sana, mas matanda ka ng 2 or 3 years older. Sabi ng utak niya. Hindi niya maitatanggi na mahal niya si Roseanne. Hindi na ituloy ang pag-shake hands nila dahil nakuha ang atensyon nila ng tumatawag na si Roseanne. Love, tayo na. At nang ibalik niya ang tingin sa dalagita, ay pasakay na ito ng sasakyan. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Nakapagitan siya sa isang batang musmos at sa kanyang girlfriend. Lumapit siya kay Roseanne, pero nakaramdam siya ng panghihinayang at nagugulat siya sa kanyang nararamdaman. Hindi basta panghihinayang ang nararamdaman niya, para bang may mawawala sa kanya. Nilingon niya ang bus, umaasang makikita ang dalagita. Pero kahit anino nito ay hindi niya nasilayan at nagsimula ng magsakayan ang mga kaklase nito. Makalipas ang 5 taon. Malapit na akong manganak, Alex, sabi ni Roseanne. Kailan tayo pupunta ng Baguio para mamili ng ibang gamit ng bata? Sa isang araw, may lalakadin lang ako sa bangko. Pagkatapos ko, diretso na tayo sa SM Baguio para bilhin ang mga kulang ng gamit para sa'yo at sa baby. Schedule na rin naman ang check-up mo. Isang lakad na lang natin para hindi ka na mahirapan sa biyahe. Sinabi naman sa'yo ng doktor na kailangan mong mag-ingat dahil delikado ang kalagayan ninyong mag-ina. Gusto ko lang makasigurado na ayos ang lahat, wika ni Alex. Sana, kayanin ni Roseanne ang manganak ng normal delivery. Pero mas gusto ng kanyang asawa na gawing CS delivery at masyado na daw nahihirapan sa laki ng kanyang tiyan. Wala namang masama kung ipapanganak ko ang bata ng CS delivery. Hindi agad nagkasagot si Alex. Napansin nila na may sasakyan na nakasunod sa kanila. Kaya pala kanina pang tumitingin si Alex sa side view mirror nito. Pero nasa isang curve na lugar na sila ay wala naman siyang makita kundi ang madaming guho ng bato na galing sa bundok. Bihira lamang ang mga sasakyang dumaraan doon. Bumaling muli ang atensyon ni Roseanne sa nagmamanehong asawa. Napansin niya ang tensyonadong mukha ng asawa, na alam niyang hindi dahil sa malapit na siyang manganak, kundi may kakaiba itong nararamdaman. Samantalang napansin ni Alex na parang takot na takot si Roseanne. Ilang araw na ito na ayaw lumabas ng bahay. Kapag kinakausap niya, ay ayaw namang magkwento. Basta, hindi raw niya maintindihan ng sarili. Siguro, dahil sa kanyang hormones. May pupuntahan siya sa Baguio, kaya ipinilit na niyang isinama si Roseanne para makapagpa-check up na rin. Ayaw pa nga nitong pumayag, pero napilit din siya sa tulong ng kanyang ina. Sabik sa apo ang kanyang ina, lalo na nang mamatay ang kanyang ama, kaya lalo itong naghanap ng apo. Ibig mong sabihin, manganganak ka ng hindi pa due date? Baka kung mapaano ka at ang bata, Roseanne, masyado mo akong pinag-aalala. Alex, please. Ang alam ko, dapat mailabas ang bata sa oras ng due date para walang pinsala sa bata. Napatawa si Roseanne, tawang hindi dahil siya ay masaya.
Napatingin ulit ito sa side mirror. Kapag C-section, makakapili ka kung kailan mo gustong ilabas ang bata. Hindi na talaga ako makatulog sa gabi. Wala nang magandang pwesto. Naiinip na talaga ako kung kailan ako pwedeng ilabas ang bata. Hindi mo kasi naiintindihan ang nararamdaman ko kasi hindi naman ikaw ang nahihirapan. Kung sa ibang sitwasyon siguro, tatawanan lang niya ang sinasabi ng babae. Nararamdaman niya ang excitement sa paglabas ng bata. Kahit andoon ang pagdududa na baka hindi siya ang ama. Nagkakilala sila ni Roseanne sa birthday ng kanilang common friend. Maganda at sexy ang babae, kaya nakuha niya ang atensyon niya. Hindi lang ganda ang meron ng babae, matalino rin ito. Sigurado siya na magandang trabaho ang makukuha nito. Napakataas ng pangarap ni Roseanne. Hindi aakalain ng kahit na sino na galing ito sa mahirap na pamilya. Mag-isa na lamang na namumuhay si Roseanne, uli lang lubos na ito. Parang totoong kapamilya na nila si Roseanne nang ipinakilala na niya ang babae sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa kanyang ina at ama na ihahatid pa uwi si Roseanne. Pero ang totoo ay mag-o-overnight silang dalawa sa isang beach resort. At doon ay naganap ang kanilang pag-iisa. Iyon daw ang regalo ng babae sa kanya. Hindi na ito virgin dahil nagka-boyfriend na ito noong nasa second year college pa lang. Wala na siyang pakialam kung virgin or hindi ang babae. Mahal niya ito at masaya siya. Mahal kita, Alex. I love you too, babe. Madami ng plano si Alex para sa kanilang dalawa ni Roseanne. Tutulong siya sa negosyo ng mga magulang at pagkatapos ng 2 taon ay yayayain na niyang magpakasal ang dalaga. Pero hindi alam ni Alex na may ibang plano ang dalaga. Pagkagaling sa beach resort ay inihatid na niya sa bahay si Roseanne. First time niyang makapunta sa bahay ng dalaga. Kailangan na nating magsabi sa tita Miriam na magpapakasal na tayo, Alex, habang sakay ng honors jeep. Hindi nakapagsalita sa sobrang shock si Alexandre. Napakabata pa nila parehas. Kagagraduate pa lamang nila. Hindi iyon ang inaasahan ng kanyang ina at ama. Napakabata pa natin, Roseanne. Madami pa tayong gustong marating sa buhay. Sigurado ako, ganun ka rin. Pwede naman nating tuparin ang mga dreams natin kahit mag-asawa na tayo. Ang siguradong sabi ni Roseanne. Paano kung mabuntis mo ako? Bakit hindi mo naisip yan nang ipinagkaloob mo sa akin ang sarili mo? Napaka-insensitive naman niya at nasabi niya ang mga bagay na iyon. Pero hindi niya napigil ang sarili. Masyado siyang pinipilit ni Roseanne. Nangako pa naman siya sa kanyang mga magulang na magpapakasal lang siya pagkatapos ng 2 taon. Hindi ka gumamit ng kahit na anong protection, Alex. Nabuntis ang inay ko noong unang beses na may mangyari sa kanila ng tatay ko at napilitan siyang pakasalan sa tatay ko. Walang kinalaman ang magulang mo sa atin. Iba noon, iba ngayon. Ang sabi ng aking ina ay hinalay lang siya ng aking ama. Napakunot ang noon ni Alex. Hindi niya mahal ang aking ama. May iba siyang kasintahan noong panahon na iyon. Pero binayada ng aking ama para halayin ang aking ina. Mamatay muna si inay bago pakasal sa lalaking hindi naman niya minahal. Pero nabuntis ang aking ina. Kaya napilitan siyang pakasal sa aking ama alang-alang sa akin. Ayaw kong mabuntis, Alex, nang walang kikilalaning ama ang aking anak. Hindi ka pa naman sigurado na mabubuntis ka nga. At kung talagang buntis ka, papakasal tayo sa lalong madaling panahon. Habang wala pa naman, mag-enjoy muna tayo habang mga bata pa at tuparin ang ating mga pangarap, lalo na at nakatapos na tayo. Hindi ito sumagot pero mahalata ang hindi pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Mula sa pagkilatan, humigit 1 oras ay nakarating sila sa isang barangay na tinitirhan ni Roseanne. Hindi niya inakala ang kahirapan na nasa kanyang harapan. Tiningnan niya si Roseanne pero hindi mo mapapansin ang kahirapan ng dalaga. Maliit na tindahan ang kabuhayan ng tiyahin ng dalaga. Ang asawa naman ay nagmamason sa may labasan. Minsan may trabaho, minsan wala. Naabutan niyang madaming tao sa harap ng tindahan, may pasugalan doon. Magaling naman at nagka-boyfriend ka ng matino. Kung nagbabalak na kayo magpakasal, ay magpakasal na kayo para mabawasan ang palamunin ko. Tiyang naman,
Naghahanap buhay naman po ako. Nahihiyang tumingin kay Alex. Ang magtinda ng kung ano-ano, kulang pa sa pambili ng kaartihan mo para makabingwit ng mayaman. Ibinabaoy mo ba sa amin ang pagtira namin dito sa bahay mo, Roseanne? Wika ng tiyahin. Nagsalita ang asawa ng kanyang tiyahin. Mayaman ba yan? Mukhang kahihiwalay lang sa palda ng kanyang ina. Pumili ka pa ay yung kaparehas mo ding pobre. Pinaghihirapan ni Alex ang lahat ng kanyang panggastos. Nagtatrabaho siya sa farm ng kanyang mga magulang na parehas na masipag. Laging sinasabi ng kanyang ama at ina na may dignidad ang pagiging mahirap. Nagdesisyon na siyang pakasalan si Roseanne ng mga oras na iyon. Pinaampake niya ang lahat ng gamit ng babae at nagdesisyon siyang umuwi sa kanila sa Bato, isang bayan sa La Union. Kahit nabigla ang kanyang magungkulang ay hindi tumanggi sa kanyang desisyon. Pagkatapos ng isang linggo ay naikasal na sila ni Roseanne. Hindi akalain ni Roseanne na sa Bato sila maninirahan. Bakit dito? Bakit hindi tayo sa Batangas tumira? O di kaya ay sa Baguio? Pero wag naman dito, na sobrang malayo sa kabihasnan. Sayang naman ang natapos natin kung dito tayo magmumukmok sa lugar na ito. Nagagamit ko ang natapos ko sa farm namin, Roseanne. Ipinakita niya sa asawa kung saan niya balak ipatayo ang kanilang bahay at lalo itong hindi natuwa. Paano naman ako? Hindi bagay dito sa lugar na ito ang natapos ko. Hindi ko mapapakinabangan, ang nagrereklamong sabi ng babae. Sa ibaba ng bundok, ang ilog na may malinaw na tubig at maberdeng paligid na may mga nagagandahang ligaw na bulaklak na hindi nagugustuhan ng kanyang asawa. Dito niya gustong manirahan. Mahal niya ang lugar na ito. Hindi siya nangarap na magtrabaho siya sa bayan para maging isang empleyado lamang na dinidiktahan kung ano ang dapat niyang gawin. Ayaw mo pala ditong tumira. Sana hindi ka nagpakasal sa akin. Dahil mahal kita, Alex, pero hindi ko gustong magpirme sa lugar na ito. Alam kong maalis mo ako sa buhay na kinagigisnan ko. Mag-iipon tayo at magpapagawa ng bahay sa Baguio. Ilang oras na biyahe galing dito sa Bato. Pero hindi na nakahintay si Roseanne at kaagad siyang nainip sa buhay sa probinsya. Mas gusto nito ang trabaho sa lungsod kaysa mamahala ng sariling negosyo. Nagpaalam na may bibilhin sa bayan pero hindi na siya bumalik. Tanging sulat ng pamamaalam ang kanyang nakita. Humihingi ng tawad na hindi na siya masaya sa lugar na iyon, hindi niya pinangarap na maging isang magsasaka. Nagalit si Alexandre kay Roseanne sa mga sandaling iyon. Pinayuhan siya ng kanyang ina na hanapin ng asawa, kahit kamamatay pa lang ng kanyang ama. Pero hindi niya hinanap ang asawa. Pagkalipas ng ilang buwan ay kusang bumalik si Roseanne at halata ng buntis dahil malaki na ang kanyang tiyan. At ipinilit niyang siya ang ama ng bata, na kung hindi dahil sa kalagayan niya ay hindi siya uuwi sa Bato. Nang umalis ako dito, ay nagkaroon ako ng trabaho sa isang resort sa Laguna. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang simula ng katuparan ng aking mga pangarap. Pero nalaman ko na buntis pala ako. Wala akong magagawa kundi umuwi dito at dito ko ipanganak ang anak natin, Alex. Hindi ko alam kung tatanggapin pa ba kita, Roseanne. Anak mo ito, Alex, kaya dapat mong tiyakin na ayos ang kalagayan naming mag-ina. Mahal kita, Alex, sa paraang alam ko. Pero hindi ang pagmamahal na iyan ang makakapagpapigil sa akin para manirahan dito sa Bato, Alex. Hindi ako maramdam ng saya at kakontentuhan sa ganitong lugar. Alam kong di magandang iniisip mo tungkol sa akin. Magpasalamat ka pa nga at di kinaya ng konsensya ko na ipatanggal ang bata. Hindi rin ako magtatagal dito. Iiwanan ko sa iyo ang bata at aalis ulit ako. Sabi ni Roseanne na halatang mababakas ang sakit at lungkot sa mata. Ganoon lang ba kadali sa'yo na kaya mong iwanan ang sarili mong anak? Sigaw ni Alexandre sa galit. Alex, hindi mo naranasan ang kahirapan na aking kinalakihan. Ginawa ko ang lahat makatapos lang ako ng pag-aaral. Dahil alam kong iyon lamang ang paraan para maabot ko ang mga pangarap ko, ang buhay na malayo sa hirap. Pera lang ba? Itinaas ni Roseanne ang kanyang kamay, pinipigilang magalit si Alexandre. Alam kong hindi ako maghihirap financially dito sa farm. Aanhin ko ang pera kung hindi ko rin mararanasan ang marangyang buhay. Wala rin makaka-appreciate sa marangyang buhay. Magandang buhay kung nandito ito sa Bato. Maisusuot ko ba ang mamahaling sapatos, bag at damit sa bukid?
Hindi siya makapaniwala na ang babaeng pinakasalan niya ay hindi niya nakilala ng lubusan. Bakit mo kailangang ipagmalaki sa mga tao ang buhay na mayroon ka, Roseanne? Hindi ako masaya sa buhay na mayroon ka, Alexandre. Buhay na payak at simple. Sana maintindihan mo ako. Determinado ang babae sa gusto nitong mangyari. Madali lang para sa kanya ang mangako na magpapagawa ng bahay sa city, pero ayaw na niyang sabihin. Siguro nga ay totoong mahal siya ng babae, pero hindi sapat ang pagmamahal na iyon para manatili ito sa buhay na meron siya. Tinanggap niya ito kahit na madami sa kaibigan niya ay ang tutol. Bata pa lamang si Charlotte ay nakatagpo na niya si Alexandre. Pero lumipas ang madaming taon at di na niya naaalala ang mga pangyayaring iyon. Ikinasal si Alexandre sa kanyang kasintahan, pero sa kasamaang palad, hindi naging masaya si Roseanne sa buhay ng isang magsasaka. At iniwan niya ang ating bidang lalaki. Ngayong bumalik at tinanggap niya muli ang asawa, maging maayos na kaya ang buhay at mapigilan kaya ni Alexandre si Roseanne na manatili kasama ang kanyang magiging anak? Nag-uumpisa pa lamang ang masalimuot na buhay ni Alexandre at Charlotte. Paano kaya sila muling pagtatagpuin ng tadhana? Abangan po natin ang mga kapanapanabik na kwento sa buhay ng ating mga bida. Samahan po ninyo ako hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Nais po ng Felicidads Channel, ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa sumusubaybay ng aming kwento. Shoutout po kina Chaizky Cabigas, Janice Dago OC, Evelyn Cabayaran, Estela Ferriols, Divina de Guzman, Rose Ortega, Fe Cruz, Daisy Ledsi, Limuel Bagon, Vanji Edmonds, Ruth Lanzuela, RJ De Ocampo, Evelyn San Carlos, Mary Jane Panganiban, Rudy Posadas, Aurora Doza, Judy Char, Overview Staff, Lucas Khalil. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang channel, i-like ang video, at i-click ang notification bell para sa parating pa na uploads. God bless po and stay safe.